One ordinary day in the farm. Walang major project. Walang repairs. Walang kailangan ibang gawin. Samahan niyo ako. Okay, ordinary day in the farm habang gumagawa ng chores si Jampol at si Sam. Ako naman, mangolekta ako ng itlog at magtatanim ng lettuce. Tara. Tanong, meron na bang itlog? Baka wala pa. Ay, sorry. Okay. Dalawa. At meron mga nalaglag na fake eggs. Excuse me lang. Isang maliit. So ngayon, ang nakuha natin umaga ay 6 pa lang. Kante pero mamaya, madami pa mamaya. Tapos ngayon, medyo madumi yung mga pugad natin. Linisin natin. Hindi daw naisara. Hindi naisara yung pugad. Lahat ng pugad may ipot. Wala. Ipot, ipot, ipot. Isang humabol. Baka may habol pa habang natutuwa pa tayo. Imumove ko yung chickenarium sa abante. Balik lang natin ang waterer. Okay, tanim na tayo ng lettuce. Okay, and then ngayon naman, para sa pagtatanim natin ng lettuce, magbubutas muna tayo ng mga cups natin. Nawala kasi sa isip magbutas nung tayo. Nagluto ng coco peat, kaya ngayon na lang, wala akong problema. Ating trays, ating mga cups, and then syempre Almighty seeds. Nilagyan ng buffered coco peat lahat ng styro cups. At gumamit tayo ng Almighty seeds from Katanim Store. Nilagyan ng seeds isa-isa at itinulak din ito. Okay, ilagay lang natin ito sa ating greenhouse, doon sa ilalim ng ating system para hindi masyado mainit. And then, sprayan lang natin. Water spray. Spray watering lang tayo for the first 3 days. Yan. Sa pag-water spray, matitrigger na yung germination ng seeds. And then, takpan lang natin yung mga seeds natin para hindi direct sunlight. Tinatanggal yung takip na yan pag yung nag-sprout na ng konti. Okay. Ito yung malapit na nating harvest. I-harvest na yan ng 2 days from now. Yan. For delivery na yan sa mga pre-orders. And itong ating mga nasa seedling table, 100% na to lahat. So wala na sila kasi nilinis ko na to. Sasalin na natin. Ang sinasalin ko rin sa kanila, yung galing din sa ating reservoir, para isahan na lang yung pagtitimpla natin ng nutrient solution natin at yung pag-PPH natin. So mahalaga na itong seedling tray natin, kahit itong seedling tray, walang lumot to. Kasi yung lumot,
nakakapagpabago siya ng pH ng tubig. Na yung pH naman napakahalaga sa paglaki ng ating mga halaman. Okay, kakaunti na rin yung ating laman ng reservoir. Refill tayo ng tubig at syempre timpla ulit tayo ng nutrient solution natin. And then yung ating nutrient solution, we are using Nutrihydro. Kailangan i-mix well to. Mekos well. Try muna tayo ng 8. And then, dapat minimix yung tubig. I-delete na natin yung nilagay natin before natin ilagay solution para hindi sila magkaroon ng chemical reaction. 620 pa lang, 750 yung ating parameters na sinusunod dito. So dagdagan pa natin 5 pa ulit. Lagay and mix. And then so ito pakagaling ko. Siyempre hindi natin kaya yung saktong sakto. Yung 745 ox na yun. Then pH natin ay okay, 6.47. Ang target natin ay 6.0. Lagay tayo ng pH down. So Nutrihydro din to. Lagay tayo ng 3. Ito, sakto na to. Napugot. 26. So 5.2. Napasobra yung pH natin. Dagdag ng tubig. Dagdag ng ano. Kasi wala akong pH up. So napasobra yung ating lagay. So gagawin natin ng paraan. Siyempre. Kasi wala tayong pH up. Okay, tinry ko yung aking pH meter. It turns out hindi siya calibrated. Ikakalibrate ko na lang. Pero based sa experience ko, yung nilagay ko is tamang-tama lang yung pH na yon. So ngayon, tapos na tayo dito. Itatry natin yung system. At titimplahin natin ulit yung flow ng bawat tubo natin. Try na to. So yun lang para sa video na to. Ordinary day in the farm. Yun lang. Maraming salamat. Subscribe and peace.